Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Hindi naman sa pagyayabang, Raymond, may kaya naman po tayo. Alam naman na matagal Mindanao, na matagal na po kami sa agrikultura. Yung tatay ko po ang nagtayo ng pinakaunang sugar mill sa Mindanao in 1974. This is the Bukidnon Sugar Milling Corporation. At since then, nasa agrikultura po kami bilang sugar farmers, and nag-export din po kami ng pinya. So may income po tayo. I'm into the renewable energy business. I'm in the industrialized business. Lahat po yan nasasalin ko po. And we pay taxes for that. Malaki po binabayaran kong buwis taon-taon. At maraming mga negosyante, alam po nila na negosyante po ako. So yung nakakaduda, Raymond, yung mga politiko na walang business at may bahay sa Forbes Park. Or may bahay dito sa mga mamahalin na subdivision. Pero walang negosyo, politiko lang po sila. Yan ang talagang nakakaduda. Kaya sa mga nagsispread dito, mga bukol video, kung ano-ano, talagang libelous yung ginagawa ninyo. And I am mulling to file cyber libel crime cases against these people. So maganda po sila. Dahil, alam mo, I take pride, Raymond, no? Matagal na po ako sa politika. I take pride na wala po tayong scandals pagdating po sa mga funding, sa mga pera ng bayan. As a matter of fact, Raymond, kasama ba ako sa Napoles scandal? Wala, zero. Dahil hindi po ako naniniwala, hindi po ako sumasang-ayon sa mga paglalagay nitong mga pondong ito sa mga private foundations. At tignan niyo pong listahan, wala po tayo dyan. At noong panahon pa ng administration Gloria Macapagal Arroyo, naglabas po yung fertilizer scam. Sabihin ko po sa iyo, Raymond, 2 beses may lumapit sa aking opisina in Congress pa ako noon. Sa Mitra Building pa po ako sa top floor. 2 beses may lumapit sa akin at nagsabi, Congressman Mig Zubiri, pirmahan mo na ito para sa 5 million mo na allocation for the fertilizer, na liquid fertilizer, at bibigyan ka namin ng 40%. That's a true story. Ang sinabi ko sa kanya, nakita mo ba yung pintuan na yan? Mumura sana ako. Pwede mo i-blip? Umalis ka dito, at kung hindi, tatawagan ko yung NBI at papahuli kita. So I did that twice. 2 times, 2 different people ang lumapit sa akin. And I'm proud of it. Raymond. Kaya yung mga sinasabi nila, mga bukol yumaman ako sa politika, BS po yan. BS po yan dahil meron po tayong negosyo, meron po tayong mga modes of income, at nasasalin ko po lahat yan, and we pay the proper taxes. So, kaya medyo masakit po sa akin yun. Pero okay lang. There will be a day of reckoning. May karma din po sila. Raymond. Well, paano kasi, Senator Migs, hindi naman kasi napagkahalata na mayaman yung pamilya mo, dahil napaka low-key, low profile, dahil wala ka yatang McLaren eh. Wala, low profile tayo. Alam mo, Raymond, nasa Mindanao po kami. Kailangan talaga maging low profile kasi doon pag high profile ka, makikidnap ka. Noong araw, na safe na yung Mindanao. Pero noong araw, nakakadelikado. Kaya tinuro po sa akin aking mga magulang na maging low profile. Hindi naman sa pagiging mayabang. For example, yung pamilya ko, yung nanay ko po, ang kanyang daddy, aking lolo, ay founder ng Makati Med. One of the 7 founding fathers of Makati Med, Dr. Ramon Fernandez, who's the father of Philippine dermatology, and the Institute of Dermatology ng Makati Med, I named after him. So matagal na po kaming may kaya. Hindi po akong nagpapakunyari na ako po'y galing sa masa. Hindi po. With due respect, ako po'y pinanganak ng may kaya naman. Kaya sabi ko nga, grabe naman yung mga pag-intriga nila sa akin. In the next few days, I'm going to answer it. Ilalagay ko po sa Facebook page ko yung mga sagot na yan. Pero maganda po sila dahil talagang papailan ko po sila ng cyber libel crimes cases.
para sa ganun ay bibigyan po natin ng hustisya itong ginagawa nila. Kaya below the belt na yan. Hindi ko naman sinasabing ayoko magmalinis, pero ang sabi ko lang dyan tingnan mo yung ibang politiko. Sabi ko nga, yung mga politikong walang modes of income, tapos nandoon sa kung saan sa mamahalin na subdivision, hindi naman po nila ma-explain saan galing yung pera nila, yan ang dapat imbestigahan. Pero yung mga tahimik lang, may mga negosyo, may mga maganda naman yung trabaho nila bilang public servant, okay na po yan din. Siyempre, gusto mo po makipagnegosyo para hindi po kayo ma-tempt. Di ba? Walang temptasyon na temptation. Ika nga, nakunin yung kaba ng bayan. Kasi sa Singapore, sa ibang mga bansa, ganun Sa Singapore, Raymond, highest paying politicians yan sa Singapore. I think yung binabayaran sa kanila, almost 2 million Singapore dollars. That's about 70 million pesos a year ang sweldo sa kanila. Para sa ganun na hindi na po sila mangnakaw. At napakatindi ng parusa sa kanila pag, I think, yonder sa kanila. Pugot ang ulo Pero maganda naman ang sweldo sa kanila. Diba? I always encourage yung mga gusto maging politiko. Sinasabihan ko sila, magnegosyo muna kayo. Make sure na meron kayong financial base. Na talagang may pundasyon kayo na makukunan ng pondo para hindi po kayo matempt, hindi walang temptasyon na pumasok sa ulo mo para magnakaw. So, yun yung aking mga payo sa mga bagong mga papasok sa politika. So yun, Raymond, walang katotohanan po yan. Ang sinasabi nila, may mga helicopter ako, aeroplano, jet. Walang katotohanan po yan, Raymond. Ako po ay naghihiram lamang. I just borrow. Bilang senador, marami po tayong kaibigan. Nanghihiram lang po ako sa kanila. So yun lamang po, Raymond. Ang galing nila mag-black propaganda sa akin. Lalo-lalo na siguro, Raymond, na naging mabango po tayo dito sa isyong ito. Yung mga comments ay medyo negative sa mga iba't ibang mga grupo. Pero ngayon, dahil dyan siguro, ang gusto po nilang gawin ay sirain po ako. Pero I don't think you can put a good man down, Raymond. Kasi ako, open book ako Very open po ako. Kaya, ang sabi ko nga, let God decide my fate and let the people decide what is true or not. But all that is black propaganda. Yung timing is impeccable. Linabas mo nila this week, Raymond. Dahil mo, yung mga videos, lahat po yan, linabas mo nila this week dahil nga magbubutuhan sila na tanggalin ako. The timing is perfect. Talagang impeccable. In other words, lahat po yan ay black propaganda para masira po nila ako. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog